Hello guys, good morning, kumusta kang lahat? I'm Nelmer, I'm property custodian of Easy Now Fighters. So in today's video, gusto ko lang ikwento sa inyo kung paano ako nag-start, how I started this real estate business. Okay? So before we start, please subscribe and click the notification bell so that you'll be updated once we release a new video. Alright? So if you're interested in knowing paano ako nag-start sa real estate, please keep watching. Alright, so paano ko ba simulan to? Okay, simulan ko to before ako punta dito sa Manila. Okay, so doon ako lumaki sa Leyte, sa San Isidro, Leyte. So my first language talaga is Bisaya. So kung napansin nyo, as you have noticed, medyo hindi pa ako bihasa sa Tagalog. Medyo nagka-bol-bol pa itong dila ko minsan. So please, pagpasensyahan niyo na itong aking salita. So yun na nga, doon ako lumaki sa Leyte. Buhay namin is medyo mahirap-hirap siya. Okay? Average siya, pero alam mo yun, kung may mababa pa sa average, yun kami. Okay? Minsan mawala, minsan meron. So doon ako lumaki. Okay? So ang kagandahan naman kapag lumaki ka sa probinsya is yung values mo bilang isang tao. Napansin ko rin yan sa mga kailaran ko. Talagang yung values namin sa probinsya is ibang-iba. Ibang-iba talaga sa mga kailaran ko dito sa Manila, no? Iba yung values. So yun yung kagandahan. So yeah, paano ba tayo? Doon ako lumaki, doon ako nag-aral. In short, probinsyano talaga ako. Okay? So way back 2020, this time before COVID, no? Before COVID pa to, nag-apply ako ng work sa may Canlubang, and at that time wala akong matutuluyan. So naghanap ako ng matutuluyan sa may Calamba Crossing. So timing mayroong new development doon ng condominium. So doon ako nag-inquire. Nagtanong ako kung meron silang available na veg spacer. So luckily meron silang available na veg spacer and mura lang. At that time nasa 2,000 pesos yung monthly. So sabi ko, okay, kukunin ko na tong veg space na to. So nag-down ako ng 4,000 at that time para makatira ako doon. 4,000 na lang yung pera ko actually that time. No? 4,000. So, ang twist naman ito is first day ng trabaho ko, kasi natanggap ako doon sa pinagtatrabaho ko. First day ng trabaho ko, sinabi kaagad ng company na kailangan lang magbawas ng trabahante. Kasi hindi daw maganda yung takbo ng company nila, baka ma-bankrupt. So, sa kasamaang palad, no? Isa ako sa mga natanggal. So, very devastated yun ako noong time na yun kasi pagpasok sa company, yun kaagad yung sumalubong sa akin yung balitang yun na yun nga, tanggal na ako sa trabaho. Hindi pa ako nakapagsimula na tanggal na ako. So, parang yung time na yun, parang yung mundo ay gumuho eh. So, mangyak-ngyak talaga ako ng time na yun. So, ginawa ko, wala na ako talaga. Nawalan ako ng pag-asa at that time. Sabi ko, uwi na lang ako sa probinsya. Kasi parang wala dito ang swerte ko. Wala dito yung swerte ko. Sabi ko, uwi na lang ako sa probinsya. So, yeah, nag-decide ako umuwi na lang. And since wala akong pamasahe that time, wala na akong pera, dinahon ko nga sa bahay. Diba?
Nagpunta ako sa office, no, sa marketing office. Kasi gusto kong makahingi ng reimbursement doon sa down payment ko kasi pamasahe ko yun eh. And doon ko nakilala si Ricky. Si Ricky siya yung marketing head ng San Marcos condo, no? Bibenta silang condo doon. At that time, siya rin yung nakausap ko na, sabi ko, sir, kailangan ko ng reinforcement sa pera ko kasi uuwi na lang po ako sa probinsya. Kasi natanggal po ako sa trabaho. So, that time, mangiyak-ngiyak talaga ako. Tapos, bigla sinabi na si Ray, yung down payment mo is non-refundable na siya. Mas lalong gumuho yung mundo ko that time. No? Sabi ko, paano gagawin ko ito? Wala akong pera. So, iniisip talaga noon, magiging homeless ba ako dito? Magiging homeless ba ako? Sabi ni Ray, ganito na lang yung gawin natin. Dito ka lang sa amin magtrabaho. No? Tulungan mo lang ako magbenta ng condo. Sabi ko, So, walang dalawang isip. Tinanggap ko yung offer. Kasi wala rin akong choice. Provide na nila yung board, lodging ko, no? Food and lodging. So, sabi ko, sure. Let's do it. No? Sabi ko, sir, wala akong idea kung anong gagawin dito sa pagbebenta ng condo. But, I'm willing to learn. Tulungan niyo po ako. So, that time talaga. Si Ricky is like my angel at that time kasi talagang tinulungan niya ako from the ground. No? Inintroduce niya sa akin yung real estate. Tinulungan niya kung paano ba magbenta, paano ba makipag-usap sa tao, paano ba mag-market, no? Lahat ng basics na kailangan matutunan sa sales is tinuro niya sa akin. So, doon ako nag-start. And look at me now. I'm talking to the camera in front of me and telling you some stories of myself. So I think I'm improving na. Improve na ako. And I'm working in a real estate. Pero nandito na ako ngayon sa Makati. No? Dito na ako ngayon sa Makati trabaho bilang isang property custodian ng East Home Finders. So, East Home Finders is a brokerage company here in Makati City. So, siyempre, real estate pa rin. So, yun lang. Yun yung aking kwento. Kung paano ko napasok sa real estate. I know, it's boring, but iniisip ko siya. Parang naiiyak pa rin ako. Diba? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video. No? And subscribe na rin. Also, don't forget, comment nyo lang sa baba kung ano yung gusto nyo malaman, no? About real estate or about me or anything, no? Comment nyo sa baba and pag-usapan natin. Okay? Thank you so much. Bye-bye.